Makinis at kutis artista, pero bago siya naging confidently beautiful at nagtagumpay, nilampasan niya muna ang insecurities at mga hamon ng buhay. Bilang isang teen mom, hindi naging madali yung buhay ko. Kasi syempre, I started off my life with so much disadvantage. I gave birth when I was 18 years old, 17, 18. Ako na mismo nag-provide for me and my son. Kaya when I turned 19, hindi na ako nakabalik ng school. So, hindi ako nakagraduate kasi syempre kami dalawa na lang ng anak ko. So, I had to support him financially, mentally, spiritually, physically, emotionally. So, from then on, mag-1-year-old pa lang siya, I've had mga numerous jobs na iba-ibang trabaho. Waitress, call center agent, dami iba-iba. You know, nung wala pa yung anak ko, iba yung pangarap ko. Pero nung nagka-anak na ako, nung nakita ko siya, tinanggap ko na ito na yung magiging buhay ko, kaming dalawa. Hindi ko alam nung iniisip ko, hindi ko alam kung paano, pero lagi siyang nasa utak ko na for me, na makapag-provide ng maayos sa anak ko, gusto ko talaga magkaroon ng sariling negosyo. One of the reasons, and also bilang babae, marami akong insecurity sa sarili ko. Actually, psoriasis yan. Isa yan na gumagamit ako ng mga chemical-based products. Na-aggravate talaga siya. So, nagkakaroon ako ng mga flare-ups na tinatawag. Red, small patches sa mukha ko, sa anit ko, sa buong katawan ko. Kung hindi ka nga familiar sa skin condition na ito, madidiri ka kasi feel mo nakakahawa. Pareho kami ng kapatid ko meron ito. Pati yung anit ko, alam mo yung kala mo may dandruff ka pero nagda-dry kasi yung skin. Tapos ano siya, makate, minsan mahapde, ganyan. So, isa siya sa insecurities ko. And then, naging nanay ako, nanganak ako. So, isa yan yung parang, syempre nagkaka-pimple ako, umitim yung kilikili ko, yung mga iba-ibang mga insecurities ng babae, mga beauty problems ng babae. So, naisip ko din, of course, main reason makapag-provide ako ng maayos sa anak ko for his future. But also, if I'm gonna be able to address my own insecurities, matutulungan ko yung mga ibang babae. Diba? So, isa rin yung sa mga naging rason ko na magkaroon ng sariling negosyo was to help solve din yung mga problema ng maraming kababaihan sa Pilipinas and sa buong mundo. Why not? Sabi nga, the road to success is rough, pero sa pamamagitan ng negosyo na nagpapakinis, nilampasan niya ang mga pagsubok hanggang naging smooth ang journey para sa matagumpay na future nila ng kanyang anak. I would say yung 1 month challenges was more puro self-doubt. Kasi isip ako na paano kung hindi mag-take off yung negosyo na ito? Saan ko kukunin yung pang-tuition fee na? Kasi sasagarin ko hindi naman pag ganun ka lang yung sweldo ko dati. And also challenges na sino mga magiging customers ko? May tatangkilik ba nito? May bibili ba? Yun yung mga iniisip ko. Inisip ako na inisip. Pero lagi ko na lang siyang ino-overpower na belief sa sarili ko and faith na lang. You know what? Ever since I've been transparent even sa mga clients. And I've always shared the story and how we started. So honest talaga ako, syempre hindi naman ako nakatapos sa pag-aaral, diba? But with my careful research, talagang inaral ko yung mga technicalities ng ingredients. And also, grateful ako kasi nung time na yun, while I was doing my own research, nakahanap din ako ng partner. I'm sure mga bidarkada gusto niyong makita ang kanyang all-natural beauty products. Kaya naman, si Tiffany na mismo ang mag-aalok sa inyo. Ito ang namin, nagdadala talaga sa brand, and this is the first ever product that I created, developed, and formulated. Kasi sabi ko nga, grabe yung insecurity ko sa underarm, sa kilikili ko dahil nanganak ako, diba? So, discoloration, pawis, odor, ganyan. So, ito siya, the underarm therapy set. Nalaman na natin ang sikretong pampaganda ng ating bida. Ano naman kaya ang sikreto ng kanyang tagumpay? Sikreto ng tagumpay? Honest?
Single ako. No, on a serious note, besides nakafocus ako sa lane ko, nakafocus ako sa sarili kong mission, vision, nakafocus ako sa sarili kong advocacy, I've also always believed, kailangan mo alagaan yung mga tao sa paligid mo, mga empleyado mo, yung team mo, yung partners mo. Para sa mga taong gustong magtayo ng sarili nilang negosyo, ang masasabi ko lang, unang-una, huwag kayong matatakot. Kung meron kayong vision, meron kayong idea, you have to take that risk. And kailangan maniwala kayo sa kakayahan nyo, maniwala kayo sa sarili nyo. Kasi syempre, kung di kayo maniniwala sa sarili nyo, paano maniniwala yung mga tao sa inyo? Another thing, kailangan maniwala din kayo kung ano man ang produkto or servisyo i-offer nyo sa mga tao. Hindi palaging flawless ang kwento ng ating buhay. Minsan may mga imperfections pero nasa ating mga kamay kung paano pagagandahin ito. Gaya ng diskarte ni Tiffany Short, ang Certified Be the Boss for the Week. Nakakabilib naman ang tapang at journey ni Tiff. Isipin nyo yung tuition fee ng anak niya na 37,500, pikit mata niyang ipinampuhunan para gumawa ng sarili niyang produkto. Hindi biro yan, lalo na sa mga pampa-beauty. Di ba? Where brand names and reputation matter. Matindi talaga ang competition dyan. But I think Tiff's personal motto best describes her attitude in life. Na-inspire daw kasi siya sa sinabi ni Bill Gates na, to win big, you sometimes have to take big risks. Totoo yan. Because minsan sa sobrang kaiisip natin na takot tayo, no? Wala tuloy nangyayari. Kasi minsan ang tao gusto maging sigurado muna. So you have to take big risks. Sometimes. Ngayon, Tiff, kami na ang magsasabi sa'yo, your risks and your efforts have truly paid off. And to find out more about One Earth Organics products, bisitahin nyo ang link na ito.